Marami naman sa atin ang nakakaalam o nakakakilala kung sino nga ba si Dream. Siya ay isang napakahusay na Minecraft player at isang napakahusay na Minecraft YouTuber. Marami sa atin ang umiidolo sa kanya. Pero isang bagay ang hindi ko makakalimutan. Ang ma-encounter ko ang isang dream, madness sa aking mundo. Na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan at kapag naaalala ko ay nakakatakot pa rin. Isang normal na araw naman yun para sa akin sapagkat hindi na bago ito dahil 10 araw na akong naglalaro dito sa aking mundo. Dating gawi, pamina-mina, pakain-kain, palakbay-lakbay at kung ano-ano pang ginagawa ko sa loob ng 10 araw. And normal naman siya at wala naman kakaibang nangyari hanggang sa isang araw na hindi ko makakalimutan. Kinuha ko noon ng mga gamit ko sa aking large chest para magmina uli sapagkat nauubusan na ako ng stock ng iron kaya kailangan kong magpadami at syempre kailangan ko rin magmina ng mga diamond. So bago nga ako nagtungo sa minahan ay inihanda ko munang lahat ng gamit na kakailanganin ko mula sa torch at pagkain para hindi ako pabalik-balik at para hindi magkulang yung aking mga dalang pagkain at yung mga supply na kailangan ko para sa gagawin kong pagmimina sa aking maliit na minahan. Ako mismo ang gumawa ng aking minahan at doon nga ay nakatagpo ako ng mga iron sa unang pagmimina ko sa unang laro ko sa aking mundo. Una ako ng ilang piraso ng puno at dahil nga sa mayroon akong coal para makagawa ko ng torch sapagkat napakadilim ng ilang parte ng minahan kaya kailangan kong magdala ng maraming supply ng torch. Matapos kong makompleto ito ay kaagad akong nagtungo sa aking minahan. And tulad ng dati ay wala naman kakaiba. Pero noong ako ay papabana sa minahan sa may hagdan ay biglang may kakaibang nangyari. Hindi ko maintindihan pero tila ba biglang may sumilip mula sa itaas pero mukhang pamilyar yung kanyang itsura, parang si Dream. Sa sobrang taka ko at sa dahil sa nais kong malaman kung sino nga bang sumilip at wala naman akong ibang kasama dito ay bumalik ako. Umakyat ako ulit para malaman ko kung sino nga ba yun pero wala akong nakita. Muli akong umakyat pero wala pa rin nangyari. Dahil dito ay muli akong bumaba. Gusto ko sana i-review pero kung naka-record lang sana ay sana nalaman ko at na-review ko kung namamalikmata lang ba ako pero hindi ako nagkakamali. So para mawala ang pangamba ko at takot noong mga oras na yon ay inisip ko na lamang na baka namamalikmata lamang ako. Kaya naman nagpatuloy na lamang ako sa paglalaro. Hindi ko inalintana na baka isang hacker o isang kulto ang nakapasok sa aking mundo at nagbabadya na manggulo at paglalaruan ako. Pero hindi ko yun pinansin bagkus ay nagpatuloy ako sa pagmimina. Gusto ko ng mapayapang laro. Gusto ko ng masayang laro na walang ibang kasama at walang ibang nanggugulo sa mga pinaghirapan ko dito sa aking mundo. Pero sa bandang dulo ay hindi ko makakalimutan ng isang kapanindig balahibo na nangyari. Ilang minuto din akong nagmina at binaliwala ko ang mga kakaibang nangyari, ang mga katakot-takot na bagay. Ako ay nagpatuloy sa paghuhukay at nagpatuloy sa paghahanap ng ilang peraso ng diamond at nagbabakasakali lamang. Pero laking gulat ko nang bigla magpakita sa harapan ko. Ang nakita ko kanina na pamilyar ang itsura. Hindi ako nagkakamali. Si Dream ang nakita ko. Pero kakaiba yung skin niya. Tila ba galit
At saka ko lamang naalala na ang tawag sa kanya ay si Dream Madness. Madalas kong mapanood ang mga creepypasta patungkol dito at ang mga katakot-takot na mga pangyayari na nararanasan nila patungkol kay Dream Madness. Hindi ako sigurado pero pakiramdam ko ay nakapasok ang isang hacker sa aking mundo at ginamit ang skin ni Dream. Nang bigla siyang mawala ay kaagad akong lumapit. Kaagad akong umakyat para malaman ko kung saan siya nagpunta. Baka nasa itaas lamang at inaantay ako. Inaabangan ako. Pero pinaliwala ko ang mga bagay na yon. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit siya narito. Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit siya nagpapakita sa akin. May binabalak pa siyang masama? Hindi ko alam. Laking gulat ko na lamang nang bigla siyang magpakita sa aking harapan. Sobrang nakakatakot talaga niya. Paano siya nakapasok dito? Samantalang kanina ay wala siya nang pumasok ako sa bahay. Kaya pakiramdam ko ay kasing bilis ng kidlat ang pagkawala niya. Nakakatakot talaga. Tapos ko ang mailagay sa chest ang ilang mga gamit ko na nakuha ko mula sa minahan. Ay kaagad akong lumabas ng kwarto. Pero laking gulat ko at sobra akong natakot nang lumitaw sa harapan ko si Dream Madness. Paano siya napunta doon samantalang kanina ay pumasok siya sa kwarto pero bigla siyang naglaho. Nagkatitigan kami ng ilang segundo bago siya unti-unting papalapit sa harapan ko. Unti-unti siyang lumalapit at hindi ko magawang maigalaw ang karakter ko na tila ba may kumokontrol. Pero ilang segundo lamang yun at kaagad ko itong naigalaw. Pero hindi ko pa rin magawang tumakbo sapagkat inaantay ko ang susunod na hakbang na gagawin niya. Pinilit ko siyang puksain, pinilit ko siyang atakihin pero walang ibang nangyari. Hindi siya nasasaktan, hindi siya naaatake. Nung tumalikod ako ay biglang nasunog. Bigla niyang sinunog ang bahay ko at bigla niya akong inatake. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa sapagkat inaatake niya ako. Pero mabuti na lamang at nakaakyat ako sa scaffolding at kaagad akong lumabas dito. Pero bigla siyang nag-teleport sa akin. Na tila ba hindi na niya ako sinusundan. Kaya naman bumalik ako sa pwesto namin kanina. Pero wala na siya doon. Hindi na siya nakatayo. Kaya naman kaagad akong bumalik sa bahay ko. Pero ang umaga ay biglang naggabi. Tila ba kinokontrol niya ang pagsapit ng umaga at ang pagsapit ng gabi. Napansin ko na lamang at naabutan kong unti-unti nang nasisira ang bahay ko. Unti-unti nang nawawasak ang pinaghirapan kong bahay. Sa itaas ng bundok ay natanaw ko si Dream na nakatingin habang unti-unting nasisira ang aking bahay.